araw po sa inyong lahat. Kamusta po kayong lahat? Sana po nasa mabuti kayong kalagayan. San man panig kayong mundo naroroon. For today's video po ay i-introhan ko na lamang po kasi yung aking video po kanina nung nagluto po ako ay hindi ko po alam kung bakit naburado po yung umpisa po niya. Ang umpisa po nun ay hinugasan ko po yung ating mga karne na pinamili ko and then minarinate ko po. Minarinate ko lamang po ng toyo, paminta at kalamansi. Yung liver po at saka yung pork ay pinagbukod ko po pero parehas ko po silang minarinate. Kaya pasensya na po kayo kung hindi ko maipapatch dito yung aking ginawa na yun kasi hindi ko alam, hindi pa naman ako nagburado pero wala po dito sa ating file. So, kaysa naman ma-stress pa tayo ay i-introhan ko na lamang po ng ganito. So, yon kahit po nawala yung ating video na umpisa ay meron naman po yung mga bandang huli. Umpisa po nung nagluto ako. Ang nawala lang po ay yung pagmamarinate ko po ng karne at syempre yung pagbalat ko po ng ating patatas. Pero the rest po ay nandyan naman na po. Kaya pasensya na po kayo. Hayaan nyo po sa susunod na magluluto ako ay mas magkikare po ako, mag-iingat po ako sa mga video para hindi po tayo maputulan ng video. Hindi ko po alam kasi nagluluko tong cellphone ko kasi nagpo-full storage siya. Kasi hindi ko alam kung baka hindi po na-save yung una ko pong kuha kanina. Kaya pagpasensyahan nyo na po kung ang maipapatch ko na agad dyan ay yung inaayos na natin yung ating carrots. Pero may nauna pa po doon na ginawa natin, yung ating karne minarinate po natin. Pero wag po kayong mag-alala. Umpisa po ng pagluluto ay sunod-sunod naman na po yun. Kaya pagpasensyahan nyo na po ang inyong lingkod na si Ate Vera. Baka po kasi may magtaka lang na bakit nandoon na agad ako sa paggagayat ng carrots. Wala po yung umpisa talaga. Kaya pagpasensyahan nyo na po. Ayan nyo sa mga susunod ay mas mag-iingat po si Ate Vera about sa kanyang pagbibideo. Kaya eto na po, simulan na po natin ang pagluluto. So, yan po, dito naman po tayo sa carrots. Haba lang din po. At hindi ko na po ito masyadong kakapalan. Medyo maninipis lang po ito. Dahil di naman po kailangan ito na para maganda po sa design. Kung meron pa pong panghiwa na may mga design, mas maganda po. Para maganda naman ang iyong niluluto. At isa pa po palang tip dito sa lutong ganito, masarap po ito kung medyo dagdagan nyo ng bell pepper. Yan. Mas konti lang po yung carrots. Okay. Kesa sa ating patatas. Akin pong mabiling bell pepper ay 3. Pero wag po kayo mag-alala kung sasabihin nyo po paano yung budget mo. Syempre po, depende po yun sa ating customer. Yan. Meron din po kasi pwede naman po nating itanong sa ating customer kung special o regular lang yung ating kanilang ipapaluto. Siyempre, ito po ay special. Kaya, sigurado po pag special, yung ating mga lahok ay bukod sa yung regular po, kompleto naman sa aking niluluto pagka ganun pa order. Pero, mas dinadagdagan ko po kasi yung ating halo kung special. Yan. Pag bell pepper po, hindi ko po alam, nasabi ko na po ata sa ibang vlogs ko. Para po mas makamura kayo at mas malasa po kasi siya. Kung ang pipiliin nyo ay yung medyo kulubot na siya. Bukod po sa mas magaan yung timbang, mas malasa po siya pag nilagay natin sa ulam. Para sa akin lamang po yun. Yun po yung aking
kaalaman. Pero syempre, sa mga expert yan, mas marami silang kaalaman po. Yung akin lamang po, sinishare ko lang kung ano yung ating mga nalalaman. Kasi gusto ko sa mga gustong matuto sa mga luto ay hindi lang po sa luto, pati po sa pamimili at pagbabudget. Kaya kung ano po yung mga tip po na pwede ko pong mai-share ay sadya pong sinishare ko. At tulad nga po ng sinasabi ko, ang aking pagluluto ay version po ni Ate Vera. Sa mga nagagalit po dyan sa aking mga luto, huwag po kayong mag-alala at paulit-ulit ko naman pong sinasabi, version ni Ate Vera po to. Yung version nyo po ay iba naman po. At kung okay lang po, pwede nyo ituro kay Ate Vera. At tapos puso ko po itong tatanggapin yung mga turo ninyo sa akin at papakinggan. Siyempre, hindi lang po papakinggan at tatanggapin, kundi padating po ang araw na gagayahin din po natin yung mga version nyo. Para po iba-ibang version yung ating maipakita sa ating mga subscriber. Yan. Bubuksan ko na po itong Reno. I-ready ko na po lahat para habang inaano natin yung ating mga panangkap. Ito po naka-cream na. Sa mga nagsasabi pong bibili ako ng abrelata, opo. Pero mas sanay po kasi ako sa kutsilyo, mas mabilis po ako magbukas. Pag ang pambukas ko po ay kutsilyo. Hindi ko po alam. Sanay po kasi ako sa kutsilyo. Kaya wag po kayo mag-alala sa mga natatakot at nag-aalala sa aking pagbubukas ay masanay po kasi ako. Kahit dati po ay meron akong pambukas ng lata, dito po ako, lalo pag nagmamadali. So yun, okay na po. Naka-prepare na. I-prepare ko naman po ang ating lutuan ngayon. So yan po, naka-set up na po yung ating lutuan. Pinainit ko na rin po at medyo mainit na yan. Lalagay na po tayo ng konting mantika. Konti lang po muna. At yung ating atay po ay ipiprito ko lamang po ng bahagya. Uunahin ko po yung atay. Dito po muna ilalagay yung mga sabaw ng ating pinagmarinitan. Mamaya po natin ito ilalagay at gagamitin. Bango po ng ating atay. So yun, sa mga nakakaalam po kung ano na itong ating menu, pa-comment po dyan. Pero sa mga hindi pa po nakakahula, panoorin nyo po hanggang dulo para po malaman nyo kung ano yung ating menu for today's video at ano yung pinaluto ng ating generous na mapagmahal na kaibigan. Yun, no? At mamaya po sa dulo ay sasabihin ko rin po kung sino po ang ating nagpaluto. Yan. Hindi ko po masyado itong lulutuin. Bahagya lamang po. At habang prito po natin yan ng kaunti, inom po muna tayo ng tubig. Yan. Konti pa po. At okay na. Tatanggalin ko na muna siya. Okay na po yan. Tatanggalin na po natin siya. Talaga pong pre-cook muna siya or half-cook. Kasi ilalagay pa naman po natin siya mamaya.
Yan, di ko rin po siya masyadong nililitan. Kasi po, pag nasobrahan po ng luto ang ating atay ay titigas na po siya. Pero wag po kayo mag-alala sa mga hindi po maano sa half cook ay maluluto pa po ito mamaya. Yan. Tinanggal ko lang po lahat. At dito po sa natitirang mantika, lalagay ko na rin po yung pork natin. Yan. Hindi ko pa rin po ilalagay yung pinagbabaran. Katulad din po ng ginawa natin sa atay. Yan. At mukha lamang po siyang kukunti kasi malaki yung ating kawali. At dadami pa po yan ang gusto mamaya. Gawa po ng mga gulay. Yan, pinagsama ko lamang din po yung mga pinagbabaran kasi mamaya po natin gagamitin. Ito po ay gigisa ko lamang po. Yan. Napakabango po. Ito po ay bibigyan ko na po kayo ng clue. Authentic po ito na luto ng Ilocano. Pero, itong luto ko po na to ay syempre version po ni Ate Vera. Pero, nagmula po ang menu na to or luto sa Ilocano. Yan. Sa mga, alam ko po na marami nang nakakaalam na itong luto na to. Pero syempre gusto ko pa rin i-share sa mga baguhang magluluto na tulad ko. So yan, medyo sasangag-sangag lang po natin to. Yan. Yan lang po natin muna siya yan. At nang magprito-prito po. Masarap po niyan pag naprito-prito ng konti at yung mismong katas ng ating pork ay lalabas ng kusa. Kukunin ko lamang po ito ating tawag na ito. Okay, patatakpan ko po muna. Ayan. Balikan po natin yun mamaya-maya pagka naglabas na po yung sabaw ng pork talaga, yung katas talaga niya. So, ito na po yung sinasabi ko na lalabas yung sarili po niya ang katas yan. Di ba po hindi natin siya nilagyan ng sabaw ng ating minang marination, pero nagkaroon po siya ng katas. Yan. Yan po ay papatuyuan po natin. Yan. Para po, bukod po sa nanonood yung lasa ng ating karne ay pumalambot na rin po siya ng bahagya. Pero mamaya po ipapalambutin pa po natin. Yan. Tatanggalin ko lang po yung sabaw at igigisa ko na po siya. Yan. Hindi pa po yan nag-isa, ano-ano ko lang po. Yan, so balikan po natin pagka wala na po siyang sabaw. Ito po, ubos na po yung sabaw niya. Pumuputok-putok na po yung ibang part ng pork. Yan, naglabas na rin po yung kanyang mantika. Oh. Yan po yung ating gustong ma-achieve sa ating pork. Pero syempre, hindi pa ganun kalambot po itong ating pork. Mamaya ipapalambutin pa po natin. Pero sa ngayon po, itatabi ko po muna itong pork. Ayan. Hindi ko na po tatanggalin kasi magigisa lang po tayo ng sibuyas bawang sa gilid. Ayan.
Lagay na po natin sibuyas bawang. Pagsasabayin ko na po to. Para sa mga baguhan po na nanonood sa akin, sabay po talaga ako maglagay ng sibuyas bawang. Para sabay na po maluto yung ating sibuyas bawang, sabay nang lumabas yung aroma nila. Sabay na pong lumabas yung kaluluwa nila. Charot. Pero syempre, depende po rin sa inyong gusto kung ano po yung mauuna nyo. Basta pag ako nagigisa, sabay po talaga yan. Yan. At sa dami naman po ng inyong mga nilalagay, depende na po sa inyo. Ako naman po hindi masyadong sa mga ganito. Basta niluluto ko lang po siya ng low heat at pinahayaang maluto ng maigi para po yung aroma talaga nila ay lumabas. Ibali pong konti basta malutong maigi. Yun. At commercial po muna, inom po muna tayo ulit ng tubig. Nandito po siya kasi maligamgam po yung inano ko. Kasi sinisikmura po ako kanina pang umaga. Ayan, mahina nga po ilang po yan. Hintayin lang po natin yung talagang maluto ng maigi. Yung ating mga balangka. Ayan. At medyo pinipisa-pisa ko po para talagang yung bango ng sibuyas at bawang ay lumabas. Yan. Talaga lamang kung naputok yan. Pero pag hinalo nyo na po yan ng hinalo, hindi na po yan puputok. Yan. Okay na po siya. Brown na siya at sobrang bango na. Ihalo na po natin yan. Yan. Medyo gigisa-gisa lang po natin ng kaunti bago po tayo maglagay ng mga ibang sangkap. Yan. Nagdadagdag lang po ako ng paminta kahit naglagay na po tayo sa pagmamarinate. At habang ginigisa po, lalagay ko na rin po itong Rino or liver spread. Liver spread. Yan. Pasensya na po kayo at makilos ang bila ng inyong atitera. Tama na po natin yung sa paggisa. Talaga pong sangkap yan, liver spread sa ating higado. Para po kahit yung sarsa lang o yung sabaw ay malasa. Gigisa lang po natin muna ng gusto. Yung ating pork po ay nagba-brown na. Yan po yung gusto kong ma-achieve sa pork. Bago po natin lagyan ng mga pinagbabaran kanina. At habang ginigisa po natin, ilagay na rin po natin yung laurel para bumango na rin po siya. Control lang po. Kontrolin na lang po ninyo kung gaano karami. At pag ganyan na po yung kulay niya, brown na siya, lagay na rin po natin yung pinagbabaran kanina. Yun. Wow, ang bango. At magdadagdag po ng konting tubig. Kung meron naman po kayong pork broth dyan, pwede na. Pero dahil wala po ay tubig po ilalagay ko. Para po lumambot yung ating pork.
Dahil yung pag-ano po natin kanina, hindi pa gaano malambot. Yan. Okay na to. Yan. So, kakayaan po muna natin yan ng kumulo ng kumulo hanggang so lumambot yung ating karne. Balikan na lang po natin maya-maya. Bago po pala natin pakuloyin, dagdagan ko lang ng konting toyo. Yan. Konti lang po. Siyempre, lalasahan pa natin mamaya. Pagkakakulang, pwede pang magdagdag. Mas maganda po yung kulang muna. Madali na lang maglagdag kaysa po sobra. Mahirap na po kasi maghabol pag sobra na po yung lasa or alat. Yan. Baka po nagtataka kayo, talaga pong nilagyan ko muna ng sabaw kasi maiiga pa po to hanggang sa maya-maya. So yan, balik po tayo hanggang maya-maya. Huwag po kayong aalis, tune in lang po kayo dyan at antayin lang po natin maluto ko ng konti ito. Yun na po, titignan natin kung lumambot na po yung ating pork. Yan, medyo okay na po. Hindi po muna natin siya masyadong papalamutin kasi maglalagay na po natin yung ating mga ibang sangkap. Lagay ko na po itong patatas. Yan. At syempre, papaibabaw ko na rin po yung atay para unti-unti na rin po siyang maluto. Balikan po ulit natin siya pagka okay na po yung patatas. So yan po, titignan natin at medyo okay na po yung ating patatas. Pwede na po natin ilagay yung ibang mga gulay. Yung ating bell pepper, yan, pagsasama. So yan po, nung malambot na po yung ating tawag yan, patatas, nilagay ko na rin po yung carrots, bell pepper at green peas. Pasensya na po kayo at akala ko naka-open po yung ating camera, na full storage po pala. Kaya yun, hindi ko po agad maipakita po sa inyo. Pero hindi ko po muna hinalo para po makita nyo kung ano yung sunod kong inilagay pagkatapos ng ating kanina. So yan, nilagay na po natin green peas, yung ating carrots at bell pepper. Hahaluin po muna natin. Yan. So yan. Napakabango na po. At medyo malambot na rin po yung mga huli natin nilagay na gulay. Kaya titikman na po natin. Yan. Maglalagay lang po ako ng kaunting pampalasa pa. Magic sarap. Dadagdagan ko lang po ng konti. Yan. Lagay lang po tayong konti. At magdadagdag lang po ako ng konting toyo para may tama na yung lasa. Yan. At maglalagay po tayo ng konting suka. Yan. Papakuluin po muna natin yan bago ihalo. So yan, nakakulo na po siya ng about 1 minute. Pwede na po haluin yung mula paglagay natin ng suka. So yan, malapit na pong maluto ang ating higado Ilocano style. Hindi ko po siya masyadong papaigaan para po may konting sarsa siya. Pero, yan. Pag gusto nyo po ng masabaw, okay na po itong ganito. Pag gusto nyo po ng paiga, ay pwede rin naman po. Ako po ay papaigaan ko lang po ng konti para lumapot po ng konti yung ating sarsa. Yan. Tuloy, ito po yung sinasabi ko sa inyo. Ito po yung ating makakapal na yan. Makakapal na nilagay na
patatas. Diba po, hindi siya nadurog. Pero, may mga nadurog po siya. Yan. Tulad po niyan, ito po yung mga nadurog. Ito po yung maninipis kong nilagay. Yan po yung maglalasang maigi sa ating pinakasabaw. So, ganyan po magluto si Ate Vera. Ito po ay, paalala lamang po ulit, ang igado po na to ay Ilocano dish. Pero, ito po ay version Ate Vera po. So, yan. Paiigayin ko lang po siya ng kaunti. Balikan ko po kayo maya-maya. So, yan, medyo kumati-kati na po, pero meron pa rin po siyang natitirang sauce. Okay na po to, luto na at atin naman pong i-prepare sa lagayan. Samahan niyo po ako. Diba po, tamang-tama lang yung ating mga nilagay na gulay. Hindi po siya nadurog tulad po ng inaakala po ninyo. Basta po maglagay po tayo ng malalaking stylized na ganyan. May matitira po na pang-design po natin. So yan, ganun lang po ang ating luto. Saglit lamang po at i-prepare po natin to sa lagayan. So ito na po, luto na po ang ating Igado Ilocano version or Ate Vera. So ito na po, luto na po ang paluto ni Ma'am na mabait na taga California. Yun. Maraming salamat po sa inyong paluto, Ma'am. At ito na po ang Ilocano dish na Ate Vera version. Yan. Special po yan ng ating Ate Vera. Kasi mamaya po may ikukwento po ako sa inyo bakit po naging special to. Ito na po yung paluto nyo, Ma'am. Ma'am na mabait na taga California. So, luto na po ang ating paluto at ano po pong ginagawa nyo? Magpaluto na rin po kayo. Available pong magluto sa inyo ang inyong lingkod, Ate Vera po. Message lang po kayo sa messenger or sa page po namin. So, yan. Maraming salamat po ulit. God bless us all. Ingat po kayo lagi. God bless. At yan, may natira po pala na imumukbang daw namin ni Kuya Lito mamaya at uulamin. So, mapapanood nyo rin po yung aming pag-ulam dito at yun po, yung pagkain po natin mamaya at pagmukbang ay mayroon din pong kwento itong igado kay Ate Vera. Ikukwento ko po sa inyo yan at isi-share ko mamaya sa inyo kung bakit po special itong igado kay Ate Vera. So, hanggang dito na lamang po muli. So, ayan po, bago po matapos ang aking vlog na to, yung pagluluto po ng ating igado ay maraming salamat po pala sa butihin pong nagpaluto na si Ma'am Ganda at Ma'am Bait na nasa California po. Yun, maraming salamat po sa kaputihan niyo po sa amin ni Kuya Lito. Thank you very much po sa pagpapaluto at ingat po kayo dyan lagi at God bless us all po. Ingat po! Mapapanood niyo po next vlogs yung aming pagmumukbang at yung aking kwento about sa igado. Kung bakit special yung igado kay Ate Vera. At hindi po malilimutan niya ni Ate Vera. Yun, abangan niyo po yung susunod na vlogs po namin. At sana po, pag napanood niyo po tong vlogs na to ay pakishare, maglalambing lamang po ako, pakishare po. At syempre, mag-comment na rin po kayo kung ano po yung gusto nyong ipaluto sa inyong lingkod na si Ate Vera. At mag-comment lang din po kayo dyan kung ano po yung mga gusto nyong idagdag ko kung ako yung nagluluto, kung ano yung masasabi nyo about sa pagluluto ni Ate Vera, at kung may maisishare po kayo na dagdag kaalaman tungkol sa dish na ating niluto for today's video. So, ayan, maraming salamat po. Pa-share po at pa-like, syempre, pa-comment na rin. Yan, maraming salamat po. Ingat kayo lagi. God bless us all. Ma'am Ganda, Ma'am Bait, ingat ka po dyan sa California. Maraming salamat po. Thank you very much.